Nako, eto magandang pag-usapan 'to ano, at reaksyonan po mga kabida na po. Meron pong isang political vlogger po ano, sinabi po niya mga kabida na ang mga kongresista daw, ewan ko kung kasali ba dito itong mga senador na ito ano, mga kabida. Binigyan daw ng tig 2.5 million pesos ano, bago po magsona ano, mga kabida. Okay? Tapos another 2.5 million pesos naman ano, pagkatapos ng SONA. Ang purpose is, kailangan ho umattend lahat sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Totoo kaya ito, mga kabida, ano? Ito, pakinggan muna natin itong vlog po, ano, mga kabida, ni Mr. Jesus Duque. Okay? Dahil ito po ay napag-alaman po niya, ano, mula sa kanyang reliable source. Matapos pong nagkaroon po ng party po mga kabida, no? Sa Soler, pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Narito po. Nga, kaalyado. Pagkatapos kasi ng SONA, nagkaroon ng party-party sa Sky Lounge ng Soler Resort. Wow! Sino mga nandoon? Siyempre yung mga kongresista. Anong pinag-usapan nila? Yung racket ni Marcos. Ito kasi yung storya, ha? Ayon sa aking nakalap na impormasyon, binigyan pala itong mga congressman ng 2.5 million bago mag-SONA para ma-insure yung kanilang pagdalo. At 2.5 pagkatapos ng SONA. Oh, paldo na naman sila. Ngayon, di nag-party na sila doon. Pero ang matindi ang pinag-usapan, yung racket ni Marcos. Pinagtatawanan ng mga congressman. Ang sabi nila, saan nanggaling yung racket na yun? Yun lang kinatago-tago daw ni Marcos sa kanyang SONA. Aba, o ngayon, ito pa yung kwento. Yung aking idol na si Representative Ronaldo V. Puno ng Antipolo ay mukhang eto chismis tatanggalin bilang Deputy Speaker dahil daw yung NUP hindi nag-participate sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aba, mukhang nangangamoy away ito. Nangangamoy away ito. Ha? Hindi umaatras si Puno sa ganyang mga challenge. Tingnan natin kung ano mangyayari Pero ito yung matindi. Meron palang na-ospital na hindi naka-attend sa SONA. Aba, tinanggalan ng chairmanship ng committee. Dahil daw hindi nag-attend. Ay, naku po, paano mag-a-attend? Nasa ospital. Sobra na talaga ang pamahalaan ni Marcos. Wala nang rason, basta sila lang ang pagbigyan at sila lang ang makapangyarihan. Mga kababayan, eto lang yun. Parang babalik tayo sa dating Marcos, yung tatay, na kukunti lang ang taong pinapaboran, kukunting tao lang ang bibigyan, mahahawakan na ang buong bayan. Sayang ang bayot! Ayon. So, totoo kaya yun? Meron pong tig 2.5 million pesos po, ano, mga kapida, bawat kongresista na dumalo po doon, ano. At pagkatapos po, another 2.5 million pesos na naman po, ano. So, a total of 5 million pesos po lahat, ano, mga kapida. Bawat kongresista daw, ano, ang kanilang natanggap. Okay, mga kabida, ano po. Bakit meron pong ganong pera na ipinamudmud po, ano, sa mga mababatas, mga kabida, ano po?
Hindi pa kasali dito yung mga senador, ano? Okay, hindi ko alam kung kasali ba dito ang senador, kung totoo man po itong sinabi po ni Mr. Jesus Duque, ano? Mga kabida. Okay? Basta ako, nagre-react lang po ako dito sa kanyang statement. Kasi ganito kasi, ano, mga kabida. Problemado po tayo sa pera ngayon, ano? Mga kabida, ano po. In fact, lumalaki na po yung ating budget deficit po, ano? Mga kabida, dahil sa sobrang utang po natin, sobrang paggastos natin, ano, mga kabida. At dahil sa sobrang pagnanakaw po, ano, kaya yun yung nangyari po ngayon. Ang sitwasyon is budget deficit. Tapos may ganitong mga usap-usapan po, ano, mga kabida, na basta-basta na lang pong mamimigay po ng pera sa bawat kongresista. Ano po ito? Paldo-paldo na naman po itong mga mababatas, mga kabida, no? Diba? Nakakasama po ng loob at nakakadismaya po, ano, mga kabida. Kung totoo man po itong sinabi po ni Mr. Duque, ano, mga kabida. Diba? Yung mga kababayan po natin ngayon, umaasa po, mga kabida, na sana matulungan po sila, ano, mga kabida. Okay? Sa kanilang pang-araw-araw na problema po, ano? Dahil nagsitaasan po ang mga presyo po ng mga pangunahing bilihin, bunsod ng pagtaas po ng presyo po ng gasolina at saka kurudo, ano, mga kabida. O, kahit man lang dun ho sa oil price increase, merong ginawa ang gobyerno, ano, para lang po maibsan po, mga kabida, yung halos kadalinggong pagtaas po, mga kabida, ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Oh. At least meron pong ginawa ang gobyerno, mga kabida, na isubsidize, okay, yung gasolina, okay, para lang hindi ho magkaroon po ng chain effect po, ano, sa mga pangunahing bilihin po, ano po, mga kabida, di ba? Kasi iba kasi pag ang produktong petrolyo po ang tataas po, ano, ang dami na pong apektado po dyan, ano po. Okay, tapos makakarinig ka na meron pong ganung usapin po, ano, namimigay po ng pera, ano. So, madali lang po sa kanila mamigay po ng pera. Okay, mga kabida. So, ganito po kayaman po ang Pilipinas. Ganito po kayaman po ang Marcos administration. So, kung ganito po kayaman, bakit nagkaroon po tayo ng budget deficit? Okay? Yun yung malaking tanong po eh. Akala ko ba nagtitipid po ang Marcos administration because sa budget deficit po natin, kailangan nating habulin po yon, ano, mga kabida. Para at least man lang, bumaba po yung deficit natin, ano. Pero wala eh, parang walang problema po ang Pilipinas eh. Okay? Parang mayaman po ang Pilipinas po, ano, mga kabida. Pamigay dito, pamigay doon. Diba? Kaya nauso po yung maleta eh. Dahil sa kadami po ng pera po ng Pilipinas, sinisilid na lang po sa maleta yung pera, ano, at ipinamumudmud po, ano, mga kabida, ano po. Oh. Diba? Nakakadismaya po itong ganitong klaseng istorya po, mga kabida, ano. Sa halip na yung pera po na ipamimigay po, mga kabida, sa mga mambabatas, sana gamitin na lang sana yon, ano, para po isubsidize yung dapat na isubsidize po, ano, mga kabida, ano po. Oh, dito na lang po tayo sa mga produktong petrolyo eh. Pwede naman po gawin po ng gobyerno yan, ano, mga kabida. Ilan ba yung mga kongresista? Lahat. Di ba? 300 plus? Now, kung itong 300 plus po, bibigyan mo ng tag 5 million pesos each, magkano lahat? Di ba? Ang laki po. Oh. Di ba? Ang laki po, mga kabida. Yung pera na yan, pwede na sanang mapakinabangan yan, ano, ng ating mga kababayan po, ano, mga kabida. Kaso lang po, ang problema, wala ho sa prioridad po, mga kabida, sa Marcos administration, yung i-address po, mga kabida, ang problema ng ating mga kababayan, ano. Puro na lang po unnecessary, mga kabida, yung kanilang priority.
Like dito na lang po sa sinabi po ni Pangulong Marcos na maglo-launch daw siya ng sarili po nating rocket sa susunod na taon. Ano po ang pakinabang niyan sa rocket na yan para po sa ating mga kababayan po? Yung immediate needs ng ating mga kababayan po, mga kabida. Diba? Imposible naman po na hindi ho tayo gagastos dyan, mga kabida. Definitely, gagastos tayo dyan. Kung totoo man po yung sinabi po ni President Marcos, baka naman po, matulad yan sa subway po dyan sa Metro Manila, mga kabida, na ipinagmalaki noon. Tapos, yun pala, wala. Yun po yung ipinagmalaki po ni Pangulong Marcos Lasona, mga kabida, kung naalala po ninyo yun. Na magkakaroon daw ng subway dyan po sa Metro Manila. Pero saan na po yung subway po, mga kabida, po? Wala. Diba? Hanggang panaginip lang po yun. Tapos ngayon, rocket na naman. Gaano ba kaimportante yung rocket, mga kabida, kaysa dito ho sa kinakaharap na problema po ng bayan ngayon? Okay? Yun ang budget deficit Ang laki po ng problema po ng budget deficit po sa Pilipinas, Kasi magkakaroon yan ng chain effect, mga kabida. Like for example, purchasing power po ng mga Pilipino. Diba? Dahil sa kalaki po ng utang po ng Pilipinas, mga kabida, at lugmok po ang ekonomiya po natin, papaano na yan? Maapektuhan po ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat Pilipino, mga kabida. Sana magkaroon po ng priority po, ang gobyerno, mga kabida. Hindi po kahit ano-ano na lang po ang pinag-iisipan po, mga kabida, ang pinaplano po. Diba? Dito na lang po tayo sa pinamimigay po na pera, mga kabida. Okay? Nasasayangan po ako Yung mga kongresista na yan, trabaho po nilang umattend, mga kabida, sa SONA. Okay? Trabaho po nilang dumalo po, kasi unang-una po, bago po mag-SONA, session yan, mga kabida, ng Kongreso. So, walang rason na hindi ho sila dadalo. Kailangan ho nilang dumalo. Tapos, kailangan pa po mamigay po tayo ng pera, mga kabida, sa kanila para lang po dumalo po sila, Swerte ba? Itong mga magbabatas na ito, mga kabida. Yan kung totoo po ang sinabi ni Mr. Duque po, mga kabida. Kasi, magtakin nyo, 5 million pesos yan. 5 million pesos is 5 million pesos times 300 plus House of Representatives members po, mga kabida. Kagaya na sinabi ko po kanina, hindi ko alam kung kabilang ba dito yung mga senador na ito, mga kabida. Diba? So, yun. Kaya nga, sometimes, there are comments and criticisms po, against this administration na walang konkretong plano po para sa welfare, kapakanan ng ating mga kababayan po, mga kabida. Kasi kung meron, bawat sintimo po, dapat tinitipid yun. Considering, meron po tayong kinakarap na fiscal deficit, mga kabida, po. Okay? Madali lang po sa kanilang gumastos, Okay? Madali lang po sa kanilang gumastos, mga kabida, po. Pero tayo, mga Pilipino, nagtitipid tayo, Bawat sintimo po, binigyan po natin ng value, mga kabida. Dahil, alam natin na naghihirap po tayo ngayon. Okay? Mga kabida, po. Pero para sa mga opisyal po natin sa gobyerno, wala. Buti pa itong mga opisyal po ng gobyerno, paldo po sila, Okay? Pero tayo po, mga mamamayan po, mga kabida, wala. Tayo na nagbabayad po ng buwis, okay, mga kabida, sa gobyerno, tayo po ang nawalan, mga kabida. Pero itong mga opisyal na ito, na tumatanggap po ng ating buwis, sila ang pumaldo po, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Para sa akin, nakakadismaya po ito, mga kabida.
kung totoo man po ito, sinabi po ni Mr. Duque, ano, na meron pong 5 million pesos po na binigay po, ano, mga kabida, sa bawat kongresista na umattend dyan po sa State of the Nation address po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.